Another day mga kamanok, nakaranas na ba kayo na habang kayo ay nagpapakain ng iyong mga alaga, bigla nyo na lang napansin na may parang kulugo o muto-muto sa kanilang palong saka sa muka? Kung oo, ang unang rule ay huwag ka nang mataranta. Ano ba ang bulutong sa manok o yung fowl pox? Ito yung karaniwang sumusulpot lalo na kapag panahon ng maraming lamok, bagamat nakakahawa, kayang-kaya naman itong gawa ng paraan. Narito po yung ilan na dapat kailangan yung malaman tungkol sa fowl pox o yung bulutong. Hindi natin masasabi na ito ay masamang hangin. May tatlo tayong pangunahing salarin dito. Ang una, ang mga lamok. Ito yung pinaka parang the main villain ng ating mga alagang manok. Baga, pinaka-una nilang kalaban. Dahil sa isang kagat lang mula sa infected na manok patungo sa malusog mong alaga, pasok na ang virus. Pangalawa, yung direktang contact. So, paano ba masasabing direktang contact? Kumbaga, yung parang nag-aaway yung manok, nagsasabong, o nagtutukaan, ang sugat ay mabilis pasukan ng virus. Pangatlo naman, yung scabs o yung langib. Como kapag natuyo ang bulutong at nalaglagan langib, ang virus na nasa loob nun ay pwedeng mabuhay sa lupa o kulungan ng ilang buwan. So, importante po talaga ang paglilinis ng kanilang mga kulungan ng mas madalas. Dumako naman po tayo sa dalawang uri ng fowl pox, ang dry pox at yung wet pox. Hindi yung wet pox na puwit wet pox yung bulutong. Ano ba yung pagkakaiba nila? Simulan natin sa dry pox o yung tuyong bulutong. Ito yung mga itim o brown na butlig sa muka, palong at binti. Nakakapangit tingnan pero mas mataas ang survival rate. At yung pangalawa naman po yung wet pox, basang bulutong. Ito yung tridor. Makikita nyo yung puti-puti parang keso sa loob ng bibig at lalamunan. Delikado ito dahil pwedeng hindi makahinga o makakain ng ating mga alagang manok na magiging sanhi ng kanilang pagka. Oh no! So ano naman ang first aid at gamutan dito? Ito, tested tips na galing sa akin. Laging tandaan, walang magic pill na nakakapatay sa virus agad-agad. Pero ito ang mga steps para mapabilis natin gumaling yung mga alaga natin. Number 1, iodine o betadine therapy. Kumuha tayo ng bulak at basain gamit ang iodine o betadine. Ipahid natin sa bawat butlig araw-araw. Nakakatulong ito para matuyo ang muto-muto o yung fowl pox na kumakalat pa. Number 2, i-boost natin ang immune system. Magbigay tayo ng vitamina na naaangkop sa kanila, pampalakas ng kanilang pangangatawan. Kung immune system ng manok ang usapan, syempre, kailangan natin ng mapapagkatiwalaang vitamina. Syempre, gamit tayo ng Bitmin Pro ng Battle Cup. So, subok ito dahil ito ay may multivitamins, mineral, B-complex, electrolyte, amino acids at probiotics. Siyempre, ito ang pinakakailangan ng ating mga alagang manok habang sila ay nagpapagaling sa kanilang sakit o yung fowl pox. So, daily natin painumin sila ng Bitmin Pro para makabawi ang kanilang resistensya, lumakas ang immune system. Kaya nga tinawag ang Bitmin Pro na health enhancer. Ang pangatlo, iwas stress. Ihiwalay natin yung mga may sakit o quarantine natin para hindi makahawa at para hindi sila matuka o mahuli ng ibang manok. Tandaan po natin, isang stress-free na environment ay mabilis na nakakagaling sa kanila. Paano ba natin ito maiiwasan? So, wag na natin intay na magkaroon pa, gawin na natin ito. Magbibigay po ako ng sarili kong tips. Number 1, vaccination. So, ang fowl pox vaccine po, yun yung tinutusok sa pakpak nila. Karaniwan po itong ginagawa kapag sisiw pa lang. So, yung number 2, cleanliness. So, linisin ang paligid, siguraduhin walang mga gulong o lata o yung mga pwedeng pag-ipunan o pagpamahayan ng mga lamok sa ating kapaligiran sa manukan. So, ito ang pinaka-the best na gawin natin, ang cleanliness. So, yun po mga kamanok, sana po may natutunan po tayo kahit konti sa ating topic ngayon. So, laging tandaan, laging cleanliness is the key sa ating manukan. Yan ang una nating sangkap o sandata para maging ligtas ang ating mga alagang manok sa mga sakit o virus. Hanggang sa muli po, happy breeding po!